Sound. Yan. Good morning. Ayan, Happy New Year sa ating lahat. Ayan. Yan, buti hindi na pumuputok, no? Last week, no, parang may putok. Oh. Good morning, everyone. Pakibati naman po yung lahat ng mga tao sa katabi ninyo. Sa kanan, sa kaliwa, sabihin nyo, Happy New Year. Oo. Tapos yung mga meron pang utang na regalo, pwede nyo na pong singilin. Ayan. Oo, ako yata sa D-group ko, meron pa yatang utang na mga may regalo sa akin. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng first time na nandito, and all who are watching online. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Depende po kung anong oras po ninyo papanoorin to. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Leguia. Ako po ay isang associate pastor dito at member of the preaching committee. So, sino po dito ang galing bakasyon? Taas ang kamay. Ayan, parang wala. Oo. Napansin niyo po ba, marami po bang mga pantalon ngayon ang hindi magkasya? Marami po akong mga prayer, no, na dinig nung Pasko. Yung mga, Lord, ito po yung vision ko, I surrender. Lord, thank you sa top 5 moments nung taon. Lord, ito po, looking forward ako na ito po mangyayari sa 2024. Pero meron po akong malupit na prayer na nadinig, no? Naalala niyo si Jesus, no, yung nagpray po siya ng pagkain, pinarami niya yung food. Pero meron po akong nakita nung hinain na po yung chicharong bulaklak, yung mga lechon paksiw, pinag-pray niya, Lord, gawin mong healthy to. Sabi ko, grabe. Ibang klaseng prayer yon, no? Pang miracles. Sino po ba dito ang mga nag-spend ng holidays abroad? Wala, ayun. Meron. Okay? Sino dito ang dito lang nag-spend ng holidays? Mas marami, no? Pero sige, question ko po, meron po ba ditong nakapunta na sa Disneyland? Sino po dito ang nakapunta na ng Disneyland? Ayan. Saang Disneyland yung napuntahan nyo? Ha? Marikina. Disneyland Marikina. Meron na palang Disneyland doon. Hindi ako na-inform. Okay. Sino po ang nakapunta? Ano pong Disneyland? Sino dito ang nakapunta ng Disneyland sa States? Ayan. Di ba? Alam nyo po ba na ang Disneyland, ay ang Disney, ang ano nila, ang vision nila, vision statement nila, to be the world's leading producer and provider of entertainment and information. Alam niyo po ba kung kailan nagsimula ang Disneyland? Sino dito nakakaalam? Sino po ba dito yung buhay na nung 1940s? Sige, hindi na natin papatasin. Okay, anyway, nag-start po yung concept ng Disneyland noong 1940s. Nung si Walt Disney is nasa carnival siya. Alam niyo po yung carnival, di ba? Di ba? Diyan naglalaro ng mga color game yung mga pastor, no? Okay. De, joke lang. Magta-tights naman eh. Okay, so, sa carnival, no? Sa carnival, nagpunta dun si Walt Disney kasama yung dalawa niyang daughters. Tapos habang sumasakay siya ng carousel, sabi niya, nadi-disappoint siya dahil yung mga carnivals daw doon sa time nila sa States nung time nila is parang hindi yun yung mga magagandang lugar, hindi yun magandang lugar para makapag-bonding yung mga magulang. So sinabi niya, gusto ko magkaroon ng isang lugar na parang magiging amusement park, na parang carnival, na magkakaroon ng bonding time yung magulang at yung anak niya at magandang place yun. So ang una niyang sinabihan ng kanyang vision ay yung kanyang wife. No? Sabi niya, gusto ko magkaroon ng parang carnival, amusement park, blah, blah, blah. Sabi ng wife niya, ang papangit nga nung ganun, gagawa ka pa ng ganung place. Ang sinabi ni Walt Disney, yung place na gagawin ko ay hindi ganun. Magiging siyang magandang place. Okay? At sa vision pa lang ni Walt Disney, ayan, makikita nyo. Yan yung itsura po ng Disneyland sa Anaheim, California, noong 1955. Yan. So imagine nyo, no? Ganyan. 'Di ba? Gagawa tayo ng amusement park tapos yung entrance niya meron diyang malaking castle.
Sino nagkaroon ng mga ganong vision, yung sobrang malalaki, na parang ang iisipin natin, kaya ba yan? Posible ba yan? At ito pa, ito yung mga unang rides, no? Ay, sorry. Yan. Yan yung Jungle Cruise. Yung Jungle Cruise po, ay meron diyang, para siyang barko na magta-travel siya, mahabang river yan, na ginawa, man-made river. Tapos meron diyang mga animals na sila rin ang gumawa. No? Tapos, ito pa, yan po yung mga early rides. Ba't nagaganon? Ba't nag-advance? Ayan, Autopia. And, kalimutan ko na yung tawag dito, no? Basta malaking boat siya na ginagawa, dumadaan din siya sa man-made lake. So, ang point dito, nung time na naisip to ni Walt Disney, nagkaroon siya ng vision na to, tapos ito yung mga nakikita niyang mga magiging attraction ng place. Imagine nyo, no? Kung si Walt Disney ay kaibigan ninyo. Imagine nyo wala pang Disneyland nung time na yon. At i-explain niya, ito yung gusto kong maging vision. Nung time na gusto niyang gawin to, wala pa pong ganitong lugar. Diba? Ngayon, meron na, diba? Ang dami ng mga nagsigayahan. Pero nung time na dinidiscuss niya to at na-envision niya to, wala pang ganong lugar. Ngayon, question ko po, sino dito ang mga naka-iPhone? Yan. Okay. Ito po, noong 2007, si Steve Jobs, no? Nilaunch niya yung first iPhone. Yan po yung iPhone 1. Yan ang papatay sa mga ibang mga brand ng cellphone. At dyan nagsimula yung mga apps, no? Si Steve Jobs, ang sinabi niya, ayan, sa phone na to, magkakaroon ng iPad. Yung iPad po, ito yung parang Walkman, no? Nabutan na pa ba ng mga Gen Z yan? Yung iPad, hindi ginaganon, no? Oh. iPad is music yan. Maraming music dyan sa device na yan. Sabi niya, ang iPad, phone at internet pagsasama-samahin ko sa iisang device. So imagine nyo, magta-time travel si Steve Jobs doon sa time na ang meron pa lang tayong communication device ay yung telepono. Sino dito yung nakaabot ng telepono na ginaganon? Aantayin mong bumalik. Ang bagal bumalik, no? Tapos meron din tayo, di ba? Yung naalala niyo po ba yun, no? Yung makikipag-usap tayo sa telepono, tapos ang haba-haba, nag-open up ka ng mga nararamdaman mo dun sa crush mo, tapos bigla may magsasalita, tagal pa ba yan? Party line pala. No? O kaya, pagtatawag ka, alam niyo yun? Yun dahil pag nag-i-internet, bawal ka gumamit ng landline. Di ba? So naalala natin yung mga ganyan. Si Steve Jobs, isa sa mga most revolutionary people na nakaisip ng ganitong device. No? Pagsasama-samahin ko yung iPad, phone, and internet sa isang device. So imagine lang natin, no? Imagine nyo, kaibigan nyo si Steve Jobs or si Walt Disney. Tapos tatanungin nyo, ay sasabihin nila sa inyo yung idea, gagawa ako ng device. Bro, pagsasama-samahin ko yung iPad, phone, at internet sa iisang device. Tapos wala siyang keypad. Ha? Paano? Touchscreen lang. Paano yun? Basta, yun na-envision ko. Si Walt Disney naman, gagawa ako ng Disneyland. Merong malaking castle sa entrance. Tapos ito yung mga rides niya. Merong rides na papagawa tayo ng malaking bundok. Tapos bubutasan natin, dadaan dun yung train. If imagine nyo po, pag meron kayong ganong kaibigan at kinakwento niya sa inyo yung vision na yun, ano ang sasabihin nyo? Ha? Go! Ha? Ha? Madalas po sa atin, no? Marami po ditong mga tao ang nag-discuss ng vision niya sa people at sinabi ng mga tao sa kanila, paano mo magagawa yan? Magkano yan? Alam mo ba kung magkano gagastusin mo dyan? Malabo yan. Sobrang imposible niyan. Wala pa niyan. Diba? Marami tayong mga makakausap na pag diniscuss natin yung vision natin is yung mga tao, i-discourage tayo. Mas madalang, every time magdi-discuss tayo ng malaking vision na parang imposible, mas marami tayong may encounter na people na magsasabi sa atin na, parang imposible yan. Wag muna. Wag mo na lang muna gawin yan. Parang hindi natin yan magagawa.
Diba? Mas marami tayong mga makakausap na mga ganong tao. Pero ang kailangan natin ma-realize, it's normal po yun. Dahil pag meron po tayong vision na sobrang malaki, at meron tayong magandang vision at hindi nun ginugulat ang mga tao, at hindi nun iaalaw yung mga tao sabihin, imposible yan. Ibig sabihin, our vision is not good enough. So tingnan nyo nga yung mga katabi nyo, ano ba ang vision nyo? Sabihin mo nga. Ayan. So, magkakaroon po tayo ng bagong series, no? Ang tagal ko pong hindi nag-preach, halos isang buwan, no? Ako hindi nag-preach at it's good to be back. At ngayon makakasama niyo po ako today and next week, no? Magkakaroon po tayo ng new series which is Visioneering, and this is a 4-week series. So, sa mga people na nandito ngayon, we hope, no, na makasama namin kayo sa rest ng series na to. So, yan. Ang Visioneering, ang magiging starting point, starting series natin for today, no, for this year. Bakit? Kailangan mag-start tayo sa kung ano ba ang pinapagawa ni Lord. This year, gumawa po ako ng start po ng New Year, pagkapatak ng 12 a.m. Nag-pray ako kay Lord at gumawa ako ng faith goals ko for 2024. Nirevisit ko yung faith goals ko yung 2023. Meron akong 29 faith goals. 19 ang nagawa ko dun sa 29. Tapos sabi ko, yung mga hindi ko nagawa, i-carry over ko sa 2024. And sabi ko, yung 2024 faith goals ko, dinivide ko siya, may pang family, merong pang finances, merong pang professional, merong pang ministry, merong pang spiritual. So, isa doon na hindi ko nagawa is gusto ko every year natatapos ko yung Bible eh. So, hindi ko natapos yung Bible last year, pero itutuloy ko yung reading ko na sana, hopefully, matapos ko this year. So tayo, may kanya-kanya po tayong mga vision, no? And hindi ko po alam kung ano-ano yung mga vision natin. And some of the people that I know, marami din po akong makilala ng mga tao na hindi pa sila nagkakaroon ng vision in their lives. So for this week, no, for this Sunday, and for this coming weeks, ang gusto po nating maging inspiration is for us to really find kung ano yung vision na pinapagawa sa atin ni Lord. Sabihin po natin to sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yun. Everybody ends up somewhere in life, but few end up there in purpose. Maraming mga tao, no? Na meron silang pangarap gawin sa buhay nila. Pero at the end of their life, pagkakikita nila, isa po sa mga natutunan ko sa counseling, pag nandun na po tayo sa twilight, no, sa end ng years natin, dalawa lang po ang kailangan nating maisip. Ano ba yung na-establish ko? Legacy or regret? And maraming tao po, no, they end up somewhere in life. To some, kung saan sila nag-end up, hindi ito yung desired destination nila. Hindi ito yung pinapangarap kong mangyari. No? Tapos, tiningnan mo yung napangasawa mo. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, yung napangasawa nyo. Ba't tumatawa kayo? Hindi ko po nagigets, ba't po tumatawa? Hindi, joke lang. So, ito yung dream girl ko. Ito yung dream guy ko. No? Pero few end up there in purpose. So, ang prayer ko po, no? Ang prayer ko po is ang church natin. Lahat po tayo mag-end up doon sa kung saan natin ginusto. So, ang magiging title po ng ating topic is Starting Point. And maraming people na nag-succeed in life, meron po ba kayong mga taong kilala na nag-succeed in life na kaibigan ninyo? Marami pong mga tao na nag-succeed in life, kaya po sila nag-succeed, ay hindi po yun dahil tsamba lang. Marami po tayong mga successful people, successful leaders, no? Successful leaders ng mga organizations na pag tinanong mo, bro, paano ka naging successful? Tapos titingin siya, oo nga no. Successful ako.
Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Madalas po, yung mga taong nag-succeed in life, nagkaroon po sila ng plano. So for today po, ang pag-uusapan natin, what makes a vision? Ano ba ang starting point ng vision? At ano-ano po yung mga elements na dapat meron sa ating vision? Okay po ba yun? So let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Father God, may just grace us with your presence. And Lord God, may just anoint me and use me as your mouthpiece, Lord God, to deliver your message clearly. Father, we thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang book na babasahin natin will come from Nehemiah. So, ang Nehemiah, ang main theme po, isa po sa mga main themes ng Nehemiah is that God is a covenant-committing God. At makikita po natin yung mga key themes or key passages dito po sa chapter 1, 5 to 10, 6, 15 to 16, 8, 8 to 10, and 9, 1 to 38. So, sino po ba dito nakapagbasa na ng Book of Nehemiah? Okay. So sige, para po sa mga hindi, no, for the people who are first-timers, no, and for the people na hindi Bible person, magkakaroon lang po tayo ng konting context. Israel was a nation na in-establish ni God, and ang kanilang promise sa kanila ni God that their nation will be used by God, no, para mag-deliver ng gospel all throughout the world. No, sila ay magiging source ng blessing sa buong mundo. Pero, no, dahil sila po ay naging matigas ang ulo, naging pasaway sila, at hindi sila sumunod sa statutes ni God, isa po sa mga nangyari sa kanila dahil paulit-ulit nilang sinusuway ang Diyos. Ang sinabi ng Diyos sa kanila, nagkaroon ng prophecy si God, I will use a nation na mag-o-oppress sa inyo because you have been a disobedient nation. So ano po yung ginawa ni God? No? Ang nangyari is nasakop po ang Israel ng Babylonian Empire. At after po nun, ang ginawa po ng Babylon is dinurog, sinira yung buong nation of Israel. Sinira yung mga walls, sinira yung mga cities nila, at kinuha yung mga tao nila as captives. Pero after po nun, no, meron pong nagkaroon na bagong superpower, ang Persian Empire. At si King Cyrus, isa sa mga greatest leaders ng Persian Empire, ang sinabi niya, okay, pwede nang bumalik ang mga Israelites sa kanilang lugar. At makikita po natin yun dito sa Ezra chapters 1 to 6. Ang Ezra po at Nehemiah, kung titingnan po natin yung mga Bibles natin ngayon, ay magkaiba po silang books. Pero kung babasahin po natin yung mga scrolls before, it is just one book. No? Magkadugtong po yan. So kung mababasa po natin sa chapters 1 to 6 ng Nehemiah, dun po yung time na si Zerubbabel, isa sa mga leaders ng nation ng Israel na nag-lead ng mga taong pabalik sa Israel, ang nag-rebuild ng temple. No? 60 years after that, no? Makikita natin chapter 7 to 10, si Ezra. Si Ezra was a teacher of the law, no? So ang ginawa sa first part po, no, ng Ezra is si Zerubbabel, bumalik siya sa Israel at nirebuild niya yung temple kasama yung mga ibang na captives. Tapos sa 7 to 10, si Ezra, ang ginawa niya is binalik niya yung culture na pag-aralan ulit yung Word of God. So parang nagkaroon sila ng parang mga services. Nagkaroon ng templo, tapos si Ezra, nung pagbalik niya after 60 years, no, siya naman yung nag-lead ng mga worship, pati sacrifices, at yung pagturo ng Torah, or nung time na yun, yun yung Bible nila at that time. Yun yung tinuro nila. Then, from that, makikita natin na tinry nilang in-start yung i-rebuild yung walls ng Jerusalem para yung mga invaders, no, madadrive away nila. However, pinatigil po yun ng leaders ng Persian Empire. At pupunta po tayo doon sa Nehemiah chapter 1. Okay? So, ayan na. Yun po yun nangyari. So, chapter 1 sa Nehemiah, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, now it happened in the month of Chislev,
in the 20th year as I was in Susa, the citadel. So, pag sinabi pong month of Chislev, ano po yan? Sa calendar po nila, mga nasa November to December po yan. So, nung time na yan, winter po yan. Ang Persian Empire po, meron silang castle pag summer, tapos meron din silang castle pag winter. At yung Susa the Citadel, yan po yung pinag-stayan nila pag winter. Tindi, no? Sino dito yung, naku, tag-ulan na, punta muna tayo sa bahay natin pag tag-ulan. Tindi, no? Baka yung iba, no, nai-envision natin na pagka nag-change yung klima, nasa ibang lugar tayo. Ayan. So, ganang kayaman, no? Ito po yung itsura niyan, ancient time. Actually, kung pupunta po kayo ngayon sa Persia, sa Iran, no? Makikita nyo pa rin yan, yung itsura na yan. Diyan po, nung time na yan, si Nehemiah nagsistay. At nung time na yan, na nagsistay siya dyan, meron siyang nakuwang balita. No? We proceed sa verse 2. That Hanani, one of my brothers, hindi po natin alam, no, kung taga-Persia din siya, or isa siya sa mga nagstay na sa Israel at pumunta siya kay Nehemiah. Pero sinabi lang dyan, one of my brothers came with certain men from Judah, and I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. So may pumunta daw sa kanya. And they said to me, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire. Okay. So kung makikita po natin yung history natin kanina, yung nag-backtrack po tayo, pinakita natin yung context, wala na namang sumakop sa kanila eh. So yung ibig lang po dito sabihin na yung gates are destroyed by fire, yung Jerusalem is broken down. Ang ibig lang po nun sabihin, they were trying to rebuild the temple, just like what I am saying po previously. Pero hindi po yun natuloy. Kaya ito yung kondisyon na kung nasaan yung mga kababayan ni Nehemiah. So, nung nalaman niya to, no, nandun siya sa magandang palasyo, merong magandang view, tapos biglang meron tao nagsabi sa kanya, ito ang nangyayari sa nation mo. Ano kaya sinabi ni Nehemiah? Okay lang. Masaya naman ako dito eh. Yun ba yung sinabi niya? Hindi. Sabi diyan, as soon as I heard these words, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Ayan. And mourned for days. And I continued fasting and praying before the God of heaven. Nung nalaman niya yun, what happened? It broke his heart. So anong ginawa niya? He sat down and wept. Umiyak muna siya. He mourned for days. Hindi to yung after niyang mabalitaan yung nangyari. Bro, alam mo ba, yung nangyari, hindi pa rin ayos yung walls ng Jerusalem. Ang dami ng mga tao doon, pero hindi pa rin ayos yung walls. Si Nehemiah biglang, tara, ayusin na natin. Ngayon na, let's go. Diba? Impulsive. Meron ba mga ganon? Yung pag merong mga nabigay na problema, tara, go. Wala nang plano-plano, go. Hindi. Kay Nehemiah, hindi gano'n na nangyari. He sat down and wept and mourned for days. Umiyak siya. Pagkatapos, ano pong ginawa niya? Fasting and praying. Magkasama po yun, ha? Fasting and praying. Marami po akong kakilala, nagpa-fasting lang. Ang tawag po doon, diet. Okay. So, kailangan kasama fasting and praying before the God of heaven. Meron po ba tayong nakita dito sa passage na to na meron ng ginawang plano or aksyon si Nehemiah? Dito po sa passage. Wala pa. Kung meron po siyang action na ginawa, ano po yung ginawa niyang action? He prayed and he fasted. Nalaman po natin, every time sa Bible
ang isang tao ay bibigyan ng malaking task that it will take him years to finish, no? Lagi po silang nagsa-start sa prayer and fasting. Yan din po ang nangyari kay Jesus, no? Bago po siya pumili ng kanyang mga disciples, he fasted and prayed for 40 days. Kaya ngayon, gusto ko pong i-take po itong opportunity na to, no? Nai-invite ko po kayong lahat na magkakaroon po tayo bukas hanggang Friday ng ating week-long prayer and fasting. Magsama-sama po tayo doon, no? Let us experience the Lord. Mag-worship po tayo doon. And I pray, no? Doon sa ating week-long prayer and fasting, magkakaroon tayo ng vision na ibibigay sa atin ni God for our church, for our leadership, and syempre para po sa mga papagawa ni Lord sa atin. So magkikita-kita po ba tayo bukas dito? Anong oras po ba yun? 7 p.m. No? 7 p.m. pagkatapos po ng work, dire-diretso po, sabay-sabay po, magkita-kita po tayo dito. Okay? Gagawin po natin yung same thing na ginawa ni Nehemiah. We prayed and fasted. So after that, ano po nangyari? Always remember, no? Ang vision starts as a burden. Marami po sa atin, no? Hindi ko po alam sa inyo, no? Pero marami po akong mga experiences in my life na minsan meron akong burden gawin, no? And marami din po akong makakakilala na people, leaders, mentors na merong mga burden silang gawin. And minsan may mga time sa atin, I don't know, no? Baka na-experience din po natin na minsan, alam nyo ba yung merong nangyayari sa mundo? Sa church nyo, sa family nyo, sa organization ninyo, sa schools ninyo, na meron nangyayari sa inyo na nababurden kayo na parang sinasabi nyo sa sarili nyo, dapat hindi ganito yung nangyayari. Na-experience nyo po ba yun? Diba? Nagagalit po tayo. No? Meron po akong nakausap na isang dating Christian, tapos umalis na siya sa faith. Tapos anong reason kung bakit ka umalis sa faith? Tinatanong ko sa kanya. Sabi niya, ang reason ko kung bakit ako umalis sa faith is kasi meron akong pinagpe-pray na dapat ginagawa ni God pero hindi niya ginagawa. Nagkaroon na po ba kayo ng mga ganong experience? Lord, dapat ganito yung nangyayari dyan eh. Ito dapat yung nangyayari dyan eh. Lord, bakit wala kang ginagawa about it? Sasagutin tayo ni Lord, anak, meron. Kinukurot ko yung puso mo. Kaya mo yan nafe-feel. Yung burden na yan. Di ba? Brothers and sisters, kaya natin yan nafe-feel yung burden na yan. Baka may pinapagawa si Lord sa atin about it. Always remember, no? Hindi po lahat ng burden na mapupunta sa atin ay isang vision na pinapagawa ni God. But remember that every vision starts as a burden. Isa po sa mga favorite kong itanong, no? Kasi marami po akong kakilala, Kuya, paano ko malalaman kung ano yung calling ko? Brother, paano ko malalaman kung ano yung calling ko? One question we should ask ourselves para malaman natin kung ano yung calling natin. Itong question na to is a link para malaman natin kung saan tayo tinatawag ni Lord. Ang lagi kong tinatanong dyan is, what breaks your heart? Meron tayong mga bagay in our life na pag nangyayari siya, okay lang. Pag ito nangyayari, hindi naman masyadong ano. Pero merong mga bagay na umaantig sa puso natin. And it could be a link doon sa bagay na pinapagawa sa atin ni Lord. So sa atin, kailangan we have to be sensitive about it, no? Meron kasi ako nakakausap, no, na isang young leader. Sabi niya, Kuya, gusto ko malaman kung ano yung calling na pinapagawa sa akin ni God. So sabi ko, bro, what breaks your heart ba? Tapos ang sabi niya sa akin, pag hindi siya nagte-text back. So hindi ganon, ano? Hindi ganon. When we say what breaks your heart, hindi yung hindi ka pinapansin o kaya binigyan lahat ng Christmas gift, ikaw wala,
Hindi ka na-appreciate. Hindi po yun, no? Ang ibig sabihin ng what breaks your heart. Pag sinabi po natin what breaks your heart, ano yung nangyayari sa paligid natin na nandun sa puso natin, sinasabi, it's not supposed to be like this. And maybe the Lord is telling my heart to do something about it. Marami po ako makakilala na ginagamit ni Lord mightily sa mga ministries nila, sa mga calling nila, at nagsimula yun dahil meron silang burden. So, let us proceed, no? Basahin po natin sabay-sabay verse 5, 1, 2, 3, go. O Lord, God, heaven, great and awesome God. Okay. Ako naman po magbabasa. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel which we have sinned against you. Even I and my father's house have sinned. Okay. Very interesting, no? Nung nalaman ni Nehemiah yung nangyayari sa kanyang kababayan, mga kababayan, ang una niya pong ginawa ay umiyak siya, syempre, tapos he prayed and fasted. Now, question, let us be honest. Pag tayo, meron tayong burden about something, tapos magpe-pray na tayo, let us be honest. Ano yung magiging laman ng prayer natin? Hihingi tayo sa Lord. Di ba? Prayer request, Lord, please naman. Di ba? Kunyari, no? Gusto natin, Lord, ayoko maging selfish sa prayer ko. Lord, i-bless mo po yung friend ko. Para sa Christmas, maganda yung gift niya sa akin. Di ba? So, selfless. No? Selfless. Pero madalas yan, kahit pag-pray natin yung ibang tao, pag-pray natin yung church, ang prayer na yun ay healing pa rin. Hingi pa rin. Diba? Ang ganda lang ng prayer dito ni Nehemiah, he started with, Lord, patawarin mo kami. Nag-start siya dun sa character ni God, diba? Lord, you are a God who keeps His covenant. Meron kang steadfast love. Lord, let your ear be attentive. Diba? We have sinned against you. Lord, kaya kami nandito dahil consequence to nung aming disobedience sa'yo. Lord, alam ko my heart is breaking right now. And Lord, kung ano man yung mga nagawa ko, aware ako or unaware ako, Lord, pwede bang patawarin mo ko? Ang ganda ng starting point ng prayer ni Nehemiah. It talks about the character of God. Lord, you are a covenant-keeping God. And then after that, he acknowledged his sins. Tapos, sinabi niyan, to continue, we have acted very corruptly against you, and you have not kept the commandments, the statutes, and the rules that you commanded your servant Moses. And kung makikita po natin yan sa Deuteronomy, if you are obedient sa akin, iko-conquer niyo yung mga nations. At pag hindi kayo naging obedient, the nations will conquer you. Makikita po natin yan sa Deuteronomy. So sabi niya dyan, remember the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the peoples. Diba? So after ng burden, no? Always remember na ang starting point ng ating vision is every vision starts as a burden. And it will be sustained by prayer. Kung makikita po natin si Nehemiah, hindi po siya nag-rush sa pagplano kagad. And madalas sa atin, no, yun ang initial instinct. Meron po akong friend, no, na nagpatulong sa akin kasi magpipreach siya today, no, sa ibang sister church din natin. Tapos tinanong ko sa kanya, ang magiging topic kasi niya is trusting in the Lord.
So sabi niya, ang topic niya, trust in the Lord with all your heart sa Proverbs po yun. Ano? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So inisa-isa niya, ganito ko siya ipipreach, blah, 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 ganyan. Tinanong ko siya, sa tingin mo, alam ng mga tao na dapat nilang i-trust si Lord? Sige nga, tatanungin ko po dito, sino po ang nagsasabi na lahat po tayo dito dapat nagtatrust kay Lord? Taas ang kamay. Ay, konti lang. No? Hindi, sige, taas. Lahat. Lahat tayo naniniwala na magtatrust tayo kay God. So sabi ko sa kanya, ituturo mo na magtrust tayo kay God. Sa tingin mo, hindi nila alam na dapat tayo magtatrust kay God. Sabi niya, oo nga, no? Ano ang crucial part ng preaching? Bakit kahit alam natin na magtatrust tayo kay God, bakit hindi tayo nagtatrust kay God? Yun ang tension ng preaching. Now, tatanungin ko po kayo, bakit nga ba ganun? Lahat po tayo mag-a-agree. Nagtanong po ako sa mga kaklase ko, sino ang una nyo dapat pagtatanungan pag meron kayong gagawin? Anong una nyo gagawin? Tatanungin si God. Wow. Totoo ba? No? Pero bakit pag meron ng mangyayari, meron ng mga problems, ang initial instinct natin ay gumawa ng sarili nating plano? No? Bakit? Kasi yun yung kinasanayan natin eh. Yun yung tinatawag nating default natin. Yun yung instinct natin. So always remember, no? Bago po tayo gumawa ng aksyon, bago po tayo kumilos, basahin po natin to ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Bago po tayo gumawa ng kilos, magpe-pray po tayo. Madalas po kasi sa Kristiyano, baligtad. No? Pag nagawa na natin lahat, tara pray na tayo, wala na eh. Pero hindi po yun dito sa church na to. Sa ibang church po yun, dahil ang church na to, perfect yan. Perfect po tayo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo, perfect ang mukha mo. Grabe, nagtawa na, no? Tama po ang kasabihan, no? Tama po ang kasabihan. Liars go to church. Okay. Bago po tayo gumawa ng ating mga action o kilos, we always pray. And ano ang purpose kung bakit po tayo nagpe-pray? Para sagutin ni God? Hindi. Ang maganda po sa prayer, no? Ang maganda po kay God is hindi siya parang genie. Nakakatakot po pag sasagutin ni Lord lahat ng prayer request natin. Kung sinagot po ni Lord lahat ng prayer request ko, nagkanda, loko-loko ang buhay ko. Buti na lang ang Diyos nag-iisip, anak, huwag siya. Huwag yan, anak. Di ba? Huwag dyan sa trabaho na yan, anak. Ang maganda po sa prayer, pag minsan, pag magpe-pray po tayo at hindi yun sasagutin ni Lord, ang maganda po is, pagka we continue to pray, kahit dun sa mga unanswered prayers, nagkakaroon po tayo ng insight kung bakit hindi yun yung binigay ni Lord. Marami na po ba sa atin dito na naka-experience na, Lord, buti pala, hindi mo sinagot yung prayer na yun. Lord, buti pala, hindi mo binigay yung promotion na yun. Lord, buti pala, hindi kami natuloy dun sa trip na yun. Minsan, ang nakakalungkot dito, meron tayong ipagpe-pray, tapos hindi sasagutin ni Lord, ang mangyayari, magagalit pa tayo kay Lord. Lord naman eh. Kulang na lang sabihin ni Lord, babatukan tayo. Kasi nga, pag binigay ko yan sa'yo, itong mangyayari, pero marirealize na lang natin, Lord, thank you. So let us proceed, no? Sa verse 9, sabi dyan, but, ano po ibig sabihin pag nakikita po natin yan? Contrast, no? But, if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of heaven,
From there I will gather them and bring them to the place that I have chosen, to make my name dwell there. They are your servants and your people whom you have redeemed. Oops, sorry. Ayan. Redeemed by your great power and by your strong hand. Lord, pag sumunod kami, no? We have been disobedient, pero Lord, if susunod kami, you will restore us as a nation. So yun po yung ano niya. Sabi dito, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name, and give success to your servant today, and grant him mercy in the sight of this man. Okay. Next, now I was cupbearer to the king. Bakit po kailangan sabihin yan? No? Alam niyo po ba kung ano yung cupbearer? Ano po yung cupbearer? Sino nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ng cupbearer? Okay. Ha? Tagal. Okay. Parang ring bearer, no? Taga-bitbit na, ano? Galing. Okay. Yung cupbearer po, ang trabaho po niyan, syempre, ang hari po, marami pong assassination attempts dyan. Bakit? It's a struggle of power, no? Minsan, merong mga, gusto ko yung, possible, mga family members, gusto ipapatay yung hari para sila na yung maging ruler, no? Isa po sa mga trabaho ng cupbearer is, pag meron pong pagkain or iinumin yung hari, siya muna yung titikim, no? Alam nyo, ito sobra akong naku-curious dyan, no? Ano kaya, paano kaya kung yung lason umi-epekto? Kasi di ba tinanong nila, ito tatanong ko sa inyo, pag ang lason ba expired, nakakalason pa rin? Alam nyo po, meron na akong sagot dyan. Nakakalason pa rin, pero delayed. So maganda kung may cupbearer siya, bigyan mo ng expired na lason. Para kumain siya. Sabi ng hari, ay wala naman palang lason. Tapos kinaumagaan, pareha silang patay. Di ba? Hindi, ang ginagawa po ng cupbearer is, siya yung iinom muna, siya muna yung kakain. No? Para kung may lason, siya yung patay, no? Dalawa po yan, no? May part na nakakatakot yung trabaho na yan kasi anytime, nasa peligro ka. Pwede kang mamatay. Pero meron ding part doon na ikaw ang most trusted worker ng hari. Diba? Ako po, sasabihin ko po sa inyo, ako po ay isang modern day cupbearer. No? Pag meron pong mga friends ako na may cookies sila, naggagawa sila ng bread, yung youth, gagawa sila na siomay, ako yung cupbearer. Baka may lason. Titikman ko muna yung siomay. Ganon. Yan po yung calling ko, no? Cupbearer. Free taste. Oo. Bago mo ihain sa youth yan, bago mo ibenta yan, tikman ko. Baka may lason. Ayan. Hindi, anyway, ang point po dito, no, ang ganda po, no, bakit sinabi dito na cupbearer si Nehemiah? Ang point po dito is, isa po yan sa mga pinakamatataas na tungkulin sa Persian Empire. Cupbearer ka ng king. Ang point po dito is, kung ano man ang mangyari sa nation nila, kakaloko-loko sila, nagkakaroon sila ng mga problema doon, si Nehemiah is nasa magandang lugar. Wala akong pakialam kung magkaganyan kayo, pwedeng nandun na lang siya. Dito ko, nakatira ako sa palasyo, kasama ko yung hari, di ba? Protektado ko, walang pwedeng pumatay sa akin unless yung pagkain na kinain ko, no? Pero ang point dito, kasama niya yung hari. Pero makikita natin dito na if wala siyang gagawin, okay lang siya. Ba't ko po yan sinasabi? Magme-make sense po yan as we move along. So ngayon,
ito po, magkakaroon po tayo ng parallel verse, no? Basahin po natin to sabay-sabay. Yung where there is no vision. 1, 2, 3, go! Madalas na po natin marinig itong passage na to, no? I don't know, no? Itong passage na to, nako-quote po to even sa mga secular books. And where there is no vision, the people perish. Lahat, yung po, where there is no vision, people perish. Nakikita lang na po natin yan. Nagiging quotable quotes po yan. Ang di po natin alam for the people na hindi Bible person or first time na nandito is nasa Bible po siya. No? So Proverbs 29:18. At ito pong version na to is, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he, is King James Version. No? Now, ang ganda po itong passage na to. Sabi dyan, pag wala daw vision, the people perish. At kung iintindihin lang po natin yan, sa English translation natin, ang magiging definition po niyan sa atin, pag wala kang vision, mamamatay ka. Pero kung titingnan po natin yung other English translation sa ESV version, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint. But blessed is he who keeps the law. Okay, trivia, no? Ang original translation po ng Old Testament ay written in what language? Hebrew, no? Yung original translation po ng Proverbs ay in Hebrew. At pag titingnan po natin yung original translation ng people perish, kasi yun sa KJV, or dito sa people cast off restraint, ang same po yan ng word na ginamit nung yung mga tao sa Israel, nagkaroon po ng time yun, yung Israelites po ay sinakop sila ng Egypt. No? Ginawa silang slaves ng Egypt. And after that, merong pinadala si God, si Moses, para i-redeem yung nation of Israel at makaalis sila doon. Pero, after nilang makaalis doon, hinanap-hanap nila yung mga Diyos-Diyosa nila doon sa Egypt. Habang si Moses ay nandun sa taas ng bundok, nakikipag-communicate kay God, yung mga tao, sabi nila, asan na si Moses? Ang tagal-tagal. Tara na nga, baka maiwan na tayo, baka iniwan na tayo nun, pumunta na yun sa promised land. So tara, gumawa tayo ng golden calf, sambahin natin. So kumuha sila ng mga gold belongings nila at ginawa nilang golden calf at ginawa nilang Diyos-Diyosan at nagsamba sila doon. Pagbaba ni Moses, galit na galit siya. No? At nakita niya yung mga tao, ang sinasabi doon, people were naked. Pero pag tiningnan po natin yung original translation nun, same po na word na ginamit dun sa cast of restraint at dun sa naked. At pag tiningnan po natin kung anong ibig nun sabihin, ang sinasabi, people are let loose. So, kung ita-translate po natin siya sa original translation, ang basa po natin dyan ay, where there is no prophetic vision, the people let loose. Pag sinabi pong let loose, they do everything. They do anything. So medyo malayo siya, no? Sa English na people perish. Pag wala daw vision ng isang tao, ginagawa niya kahit ano. Nakakita kayo ng mga tao, ang daming gustong gawin. No? Una, nagti-TikTok siya. Tapos biglang mamaya, nagtitinda ng kakanin. Hindi mo malaman kung ano yung gusto. No? Ang tawag po doon ay yung taong ligaw sa vision niya. Tingnan niyo po yung katabi niyo, sabihin niyo, hindi ikaw yun. Kasi perfect ka. Ayun niyo. Hindi po tayo yun. Perfect tayo eh. Ha? Amen. Okay. Lord, patawarin mo ako. Okay. Merong mga tao na ang daming ginagawa. Lahat ginagawa. Basta saan may pera, yun. No?
Basta saan pwedeng sumikat yun. Oh, ito naman, ganun. Pag walang vision, lahat gagawin mo. Mawawala ng tinatawag nating focus. Naalala ko, meron akong friend. Sinabi niya sa akin, bro, try mo tong ganito. Merong bago, mga, di ba, inano niya ako, sabi, try mo tong sa Bitcoin, try mo tong sa ganyanan. Ano na ako noon, nasa ganitong edad na ako, ngayon po kasi 21 years old ako, hindi. So, perfect tayo. Okay? Hindi. Niyayaya niya ako. Sabi niya, itry natin to. Diba? Kasi bago to. Maganda makaposisyon na tayo. Para pagka ang dami ng mga tao, lagi na lang ganun yung sinasabi sa akin. Sabi ko, bro, wala na ako sa point na nandito na ako sa age of my life na kailangan ko nang i-master kung nasan ako. Nandun na ako sa point in my life na alam ko na yung pinapagawa sa akin ni Lord. At nandun na ako sa kailangan minamaster ko na siya. Dapat sa ganitong edad, mastery level na ako. Nasa top skill level na ako kung ano yung pinapagawa sa akin ni Lord. Hindi na ako para pumunta pa at mag-experiment at mag-hope na, baka dito ako sisikat, baka dito ako kikita. Wala na ako sa ganun. And dapat po tayo, sa mga people na, how do we say it, seasoned na in life. Dapat po, nandun na po tayo sa alam na natin kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord that will go beyond the church. Tandaan po natin that ministry and calling are two different things. Ano yung calling mo? Ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord? Ako, marami po akong kakilalang mga single na sinasabi nila, ano bang filter ko para malaman ko kung sino yung mapapangasawa ko? Sabi ko, hindi ako naniniwala na merong isang taong kinreate para sa'yo. Diba? Lagi ko yan sinasabi. Kasi una sa lahat, mas maraming babae kaysa sa lalaki. So kung if-follow natin yung logic na merong kinreate na isang tao si Lord para sa'yo, ibig sabihin, merong mga taong wala. Okay? Logically, it doesn't make sense. Tapos pag nakatuluyan mo, yung isang tao na hindi dapat para sa'yo, pag nanganak ka, hindi dapat siya nag-e-exist. So dapat walang partner yung anak mo. Ang gulo, nung ganong logic. So it doesn't make sense. Ang point ko lang dito is, pag tinatanong ako, paano ko malalaman? Bro, hindi mo kailangan malaman. Ang kailangan mo kilalanin si God. At alamin mo kung ano yung pinapagawa niya. All things will follow. Pag clear sa'yo yung vision mo, pag clear sa'yo yung calling mo, alam mo, it will be easier for you to discern kung sino yung mga taong nasa paligid mo dapat at kung ano yung dapat na ginagawa mo sa oras mo. Always remember, our time is running out every single day. Pag may oras pa akong makapagkwento-kwentuhan, pag may oras pa akong gumala-gala, it is a time away na nagmamaster ako ng pinapagawa sa akin ni Lord. And our time is running out. Sabi dito, pag clear sa akin, pag clear sa atin kung ano yung pinapagawa ni Lord sa atin, if we can say yes to God, we can say no to other people. At i-validate po yun ng ating mga output. So sabi dyan, if wala po tayong vision, anything goes. Pwede ka dito, pwede ka dun. Pero pag clear sa atin yung pinapagawa ni God, yung vision natin, pag clear sa atin yung calling, lahat na secondary. Alam na natin kung sino yung mga taong sasamahan natin.
Alam natin kung ano yung mga librong babasahin natin. Alam natin kung ano yung music na mga papakinggan natin. Because everything is aligned with our vision. Pero ito po ang interesting part, no, dito sa verse. Ano pong kasunod ng cast of restraint? But, sa mga nag-OIA po dito, pag sinabing but, ang lagi po dyan dapat ang kasunod niyan ay yung opposite. Diba? Contrast yan eh. Sabi dyan, where there is no prophetic vision, the people get loose. The people do everything. But, ano dapat na contrast niyan? But for the people who has vision, diba? They will have focus. Yun, logically, yun ang dapat na opposite niya. Diba? Nung pinag-aaralan ko po itong passage niya, sabi ko, bakit ang contrast niya is, blessed is he who keeps the law. Bakit yan yung ginawa niyang opposite nung first phrase? Kasi po, ang vision is manggagaling lang sa law of God. Ang word po na blessed, ang original translation po niyan ay, ibig niyan sabihin is happy. So kung babasahin po natin siya ng original translation, where there is no prophetic vision, people do everything or anything. But happy is the one who keeps the word of God. Ito po marami akong nakikitang mga taong depressed, anxious in life. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling yung anxiety? Is pag hindi natin alam kung anong mangyayari sa future. Wala akong nakilala na tao in my life na clear sa kanya yung vision niya at depressed siya. Ang taong klaro yung ending sa kanya ay hindi nade-depress. Wala akong nakilalang depressed na clear yung kanyang future. Malulungkot siya. Mapapagod siya, mabobroken siya, but he will not stay in that state. Tandaan po natin, if we know our ending, pag clear sa atin kung saan tayo pupunta, pag clear sa atin yung papagawa sa atin ni Lord, we will live a purposeful life. Diba? Sabi nga isa po sa mga phrases na gustong-gusto ko is, what's tiring is not the quantity of work. What's tiring is the lack of purpose in our work. Pag clear po sa atin yung ating purpose, pag clear po sa atin kung saan tayo dadalhin ni Lord, mas magiging po tayong energized, no? Maraming mga tao, pag ginagawa nila yung pinapagawa sa kanila ni Lord, pag alam mo yung design mo, pag alam natin yung design natin, alam nyo po ba na yung ating ultimate fulfillment is tied with the purpose na kung saan tayo ginagamit ni Lord. Ibig po sabihin na pag the more we do yung pinapagawa sa atin ni Lord, the more fulfilled we are. Ito po yung mga trabaho na, ano ba yung mga trabaho na pag ginagawa mo na energize ka? Ano ba yung mga trabaho na pag ginagawa mo is mas lalo kang nai-inspire? Yun yung nakatay po doon, yung purpose na pinapagawa sa atin ni Lord. So always remember that true vision comes from God. It will start as a burden. It will be sustained by prayer. And vision will come from God. So for this coming week, no? Simula po bukas hanggang Friday, magkakaroon po tayo ng ating week-long prayer and fasting dito sa church.
I want to challenge each and every one of you na tanungin natin, Lord, saan mo ba ako tinatawag? Always remember that the loneliest place na pupuntahan po natin is yung place outside the will of God. Inside the will of God, there is nothing we should fear. Now, may nagtanong sa akin dati, sige, kung yung vision comes from God, naniniwala ako dyan. Pero paano natin malalaman, ano yung measure natin na galing kay God yung vision na yun? Bibigyan ko po kayo ng clue. Sino-sino yung mga Bible characters na nabigyan ng vision? Si Joseph, di ba? Na naginip siya, na nagbabaw sa kanya yung mga tao. Si David, no? Gagawin kang king. Teka, shepherd boy lang ako. Si Nehemiah, i-rebuild mo yung walls. Paano? Nandito ako sa Persia. Ano yung mga common denominator ng mga tao na binigyan ng vision ni God? Paano natin malalaman na yung vision na yan galing kay God? It is not self-serving. Hindi po ikaw yung magbe-benefit dun sa vision na yun. Tandaan po natin, walang puno na kumain ng sarili niyang prutas. Ang puno, pag namunga yan, yung prutas niya, hindi siya yung kumakain. Ibang tao. So always remember, in order for us to understand or to know, to gauge, kung yung vision na yun is coming from God, it is not self-centered. It is people-centered. Ako po, isa po sa mga vision na gusto kong mangyari and maganda magkaroon na rin ng opportunity na masabi ko ito dito. Is magkaroon po ng training para sa leadership ng church. Para lahat po ng mga leaders natin is magkaroon po sila ng skills, mag-build sila ng high capacity nila in church leadership and church governance. Isa po sa mga nakikita ko na nangyayari sa Philippines, no, ay yung mga pastor, pag dumating yung time na nandun na sila sa age na magre-retire na sila, hindi ko po sinasabi na ito yung sa church natin, pero ito po yung nakita ko sa maraming simbahan. Pagtapos na yung time nila, paano na? Pag natanggal na sila sa pwesto, ano na gagawin nila? They have dedicated their lives, their whole lives, sa church. But when their time is up, ano na? Sabi ko, Lord, nababurden ako na gusto kong magkaroon ng organization na ititrain lahat ng mga leaders ng church. Na kung matapos man yung call mo sa mga pastor sa local churches nila, they are still competent na makagawa sila ng sarili nilang direction outside the church. And maraming mga nag-aaway-away na mga tao every time nagkakaroon ng election. Di ba? Bakit? Ang akala ng mga tao, nakadepende ang success ng tao, ng success ng nation, dun sa leaders nila. Somewhat that is true. Pero ito po yung paradigm ko dyan. Ito ang conviction ko dyan. If the church will do its part, hindi na natin kailangan umasa ng matindi sa leaders ng ating nation. Pag gagawin lang ng mga churches yung dapat na trabaho nila, our country will be a better place. Sabi ko, Lord, sa konting panahon na ibibigay mo sa akin, hayaan mo ko na ma-start ko yun. And kung hindi ko man abutan yung fruit nung labor na yun,
at least meron akong maiiwan na legacy that will outlast me and that is beyond me. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga taong ibibigay mo sa akin. But what I know is my time is running out. Wala na akong oras para makipagharutan, magkulitan, dahil hindi ko alam kung aabutan ko pa na magawa ko yun. Pero every day, I want to dedicate my life doon sa vision na ibibigay sa akin ng Lord. And I know na each and every one of you is meron ding vision na binibigay sa inyo si Lord. Sa mga people na iisipin yun, hindi, matanda na ako. Ito po ang sasabihin ko po sa inyo. The fact na nandito pa kayo, hindi pa kayo tapos. Marami pa tayong gagawin. At dito sa simbahan na to, bawal may mamatay. Bawal magkasakit. Dahil meron tayong mission na pinapagawa sa atin si Lord. So samahan po natin ang bawat isa, no? As we move dito sa ating series and as we pray doon sa mga papagawa sa atin ni Lord. Tandaan po natin na yung pinapagawa sa atin ni Lord specifically, wala pong ibang makakagawa niyan. Merong reason kung bakit sa taon na to, sa taon na kung kailan kayo pinanganak, dun kayo pinanganak. Meron pong reason kung bakit dito tayo sa Pilipinas nakatira. Meron pong need yung generation natin. That only you specifically can accomplish with God. At yung purpose po na napagawa sa inyo ni God ay hindi ko po yun magagawa. Hindi po yun magagawa ng katabi ninyo. But together, pag malalaman po natin kung ano yung vision na pinapagawa sa atin ni God, then magagawa natin yun together as a body of Christ, we will change our country. Hindi pa tapos. Madami pa tayong gagawin. And minsan, mag-get in the way yung mga kaya ko ba to? Hindi hindi ko kaya to eh. Nung bata ako, ito yung mga nangyari sa atin. I-let go natin lahat yun. Yung mga past hurts natin, past frustrations natin, na meron tayong mga ginawa na possibly hindi yun yung pinapagawa ni Lord, kaya hindi tayo nag-succeed. Always remember, pag nalaman natin kung ano yung purpose na pinapagawa sa atin ni Lord, with Him, nothing is impossible. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Lord, we know na meron kang pinapagawa to each and every one of us. Our time is not yet done. Marami kaming mga leaders na pwedeng baka may isip nila na ano pang gagawin ko. Lord, speak to us clearly. May you define our calling and may you refine our calling. Lord, I know maraming magiging possible barriers para magawa namin yun. Maraming mga fears, anxiety na pwedeng mag-get in the way doon sa pinapagawa mo. Lord, but with you, with our calling intact, Lord, we know we can do it. And Lord, doon sa konting oras na binigay mo sa bawat isa, help us, Lord, build a lasting legacy that will outlive us, na may bibigay namin sa next generation. Lord, thank you for your church. Thank you for the people who are here. Alam namin na lahat ng mga nandito, hindi aksidente na nandito sila. And bring about, Lord God, that purpose na gagawin namin for this country. Thank you, Lord God, for your faithfulness, for your love, for your enablement. In Jesus' name we pray.